Philippine Revolution Web Central ay isang website kung saan dito nilalabas ang mga iba't ibang mga balita at impormasyon sa Rebolusyong Pilipino. Matatandaan na nito lamang ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan ay naka-inkwentro ng 47 Infantry Battalion ang mga teroristang NPA sa Barangay Tabugon, Cabangcalan City, Negros Occidental kung saan 6 ang nasawi at nasamsam ang iba't ibang mga armadong armas at kagamitan. Ilang araw matapos ang insidente, naglabas ang Philippine Revolution Web Central ng balita patungkol sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 47 Infantry Battalion at ng mga teroristang NPA sa Barangay Tabugon, Cabangcalan City kung saan inihayag na ang engkwentrong naganap ay masaker. Ngunit sa pangyayaring ito, mismong mga residente ang nagbigay ng impormasyon sa naging presensya ng mga teroristang NPA at agarang inaksyonan ng mga kasundaluhan. Sa pagkakataong ito, ang masaker na sinasabi nila sa kanilang pahayagan ay sila mismo ang gumagawa sapagkat silang mga terorista ay walang ibang ginawa kundi isipin ang kanilang pansariling adhikain sa armadong pakikibaka. Kapwa Pilipino ay kanilang kinakalaban, iniimpluwensyahan ng iba't ibang sektor ng mamamayan at pilit na sinisira ang pamahalaan sa mata na nakararami. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pamahalaan maging ang mga puwersang pansiguridad sa kanilang mga aktibidad at operasyong militar para tuluyan ng tuldukan ang insurhensya. Ngayong alam na ng mga taong bayan ng kanilang mga taktika sa kanilang panggagamit at pangre-recruit, tuluyan na kayang lisanin ng mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupo ang armadong pakikibaka. Iyon, malinaw po kamakailan, nagkaroon po ng lehitimong encounter. At ito po ay pinatotohanan ng mga barangay officials at ng mga taong bayan sa Negros Occidental, sa bayan ng Cabangcalan, sa barangay Tubigon at Sitio Lubi. At ito po ay tinalakay namin at tatalakayin namin bilang editorial synthesis points namin nila Brother Franco at Miss Ina, sapagkat naglabas po ng statement kahapon ang grupo ng New People's Army at galing Negros, at ito po ay sinagundahan ni Bishop Alminasa, Jerry Alminasa yata ito ng San Carlos Diocese sa Negros. At ano po ang kanilang gustong ipinaabot na kailangang mailinaw din namin dito sa laban kasamang bayan, and we called up the concerned army units on the ground and other sources. Una, sinasabi ng NPA sa isang bogus na pahayag, at ang tao na nagpahayag bogus din, alias ang pangalan niya, and we hope you can show sa statement nila, Andrea Obrero. This is an alias, no? Mahilig gumamit ang CPP, NPA, NDF na mga alias. Halimbawa, ang kanilang pinaka-tagapagsalita, bogus din. Sa CPP, ang pangalan niya Marco Balbuena. Hanggang ngayon, ni anino nito hindi nakikita ng mamamayang Pilipino. Pero ang kanya mga inilalabas na mga pahayag, kahit walang personality accountability, wala kang ma-attribute sino ito, artificial intelligence ba ito, robot ba ito, at sino itong taong ito, buhay ba ito, totoo ito, ay pinapatula ng media, no? Pinapublish. Similarly, ito rin ang sinabi ni Andrea Obrero, isang bogus na pagkatao, Guerrero. Andrea Guerrero, dito sa Negros, NPA, sa area ng Cabangcalan. Anong sabi niya? Ang nangyari daw, massacre. Sapagkat ito daw sila ay mga hors de combat. Pag sinabing hors de combat, it's a French word ng ibig sabihin incapable. Hindi na, wala nang kakayanan na lumaban. Which is not true. Sapagkat ito po ay mga NPA na armado na mga kalibre 45, 45, kalibre 38, mga bala, at ito po ay nakadeploy para gumawa hindi lamang ng extortion operation sa Pandi after operations report provided by 302nd Brigade under General Joey Escanillas. Sila po ay matagal nang gumagawa ng ganitong gawain na maglilikida, papatay ng mga civilian targets, itong NPA units na ito. Ano pong ibig sabihin natin, Brother Franco? Sila ang naglilikida ng mga barangay captain, ng mga barangay officials na tumutulong sa National Task Force to End. Kumbaga hitman, Hitman, Local Communist Armed Conflict and TFLCAC. Miss Ina, sila din ang kumukolekta ng mga bigas, pagkain, pera sa mga barangay officials at iba pang mga lokal na negosyante sa paligid ng Cabangcalan. And if you can remember, itong unit na ito na naengkwentro ng 47th Infantry Battalion, ito din ang unit na kasama ni Erickson Acosta. Si Erickson Acosta ay kinikilala nila Renato Reyes ng Bayan, Bagong Alyansa Makabayan, na ito daw ay bayani nila at ito daw ay manunulat.
writer, composer, musikero, at kompositor. Subalit, hindi totoo yun. Si Erickson Acosta ay number 2 sa buong Komiting Rehiyon Negros Cebu, Bohol, Siquijor bilang kadre. Pamunuan ng Communist Party at namumuno sa panununog, pang-aambush, pagpatay. Hindi lamang laban sa mga sundalo at pulis ng pamahalaan, kundi pati sa mga sibilyan. At itong unit na naengkwentro sa Barangay Tubigon, doon sa Sitio Lubi, Kabangkalan, Negros Occidental, ng 47th IB, isa sa mga unit ito nakasama ni Erickson Acosta. So, klaro na hindi po sila sibilyan. Number 2, binabanggit ng NPA unit na sila daw ay nasa tricycle dahil magpapagamot at may buntis na asawa ni Ka Bravo. Ang tanong, saan mo kukuhanin na lohika, mga kababayan, na nagkaroon na ng inkwentro, maghahanap pa ng mga baril ang army para itanim? So, ibig sabihin, bumili ang mga army, Miss Ina, Brother Franco, ng mga 45 at 38 caliber para itanim as ebidensya dito sa unit ng NPA. Isamantalang ang spot report and after operations report nagpapakita na nagkaroon ng putukan. So sa gitna ng putukan, bumili ng mga 45 o kumuha ng mga 45 ang army unit at itanim para lang palabasin na NPA ang unit na ito. That doesn't make sense, di ba? Ganon din yun doon sa nangyari sa dalawang bumaliktad na mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF at nagpapakilalang environmental activist. Oo. The same na kwento ng pagsisinungaling at pagtatakip. Number 3 na point nila, may buntis. Kaya paglabag daw ito sa International Humanitarian Law, sa Geneva Convention Protocol 1 and 2 on the conduct of war. Excuse me, bigla kayong naging tagapagtaguyod ng International Humanitarian Law, pero pag pumatay kayo ng sibilyan at walang pakundangang pang-aambush at pangbubomba sa mga government forces at panununog ng mga heavy equipment sa construction area, hindi nyo naaalala ang paggamit ng International Humanitarian Law. Sa gitna ng putukan, may mga baril ang unit ng NPA, tatanungin pa ba ng mga army na, ceasefire, may buntis ba dyan? Ceasefire, may civilian ba dyan? Una nga silang pinutukan habang sila ay nagre-responde sa report ng mga barangay officials at sa mga mamamayan doon sa lugar na mayroong mga NPA na nangungutong at mukhang may papatayin na mga ilang target for Sparrow operations. Magdadala pa ba ng megaphone ang AFP unit ng 47th Infantry Battalion at sasabihin ng mga buntis, tabi kasi magpuputukan kami? Ganun ba? Excuse me, hindi po yan ganyan ang kalagayan sa mga enkwentro. Nag-NPA po ako, hindi ganyan yun. At ang unang putok ay nanggaling sa mga nakasakay sa tricycle sa Baytakas. Panguli, mga medic staff daw ito. Pag sinabing medic staff, gusto nilang palabasin na hindi involved as combatants. Wala pong medic staff sa CPP na walang armas. Lahat yan, Lahat yan sa mga NPA ay nasa medic ng NPA platoon ay mga NPA din. At armado sila. At kaya kung totoo man itong binabanggit ng NPA at ipinapanawagan ngayon ni Bishop Alminasa ng Diocese of San Carlos ng Roman Catholic Church sa Negros, ang tanong, Bishop, did you ever try na kausapin po ang brigade commander or ang government sector, ang mayor ng Kabangkalan tungkol sa nangyaring itong enkwentro sa Kabangkalan sa may Barangay Tubigon bago po ninyo sabihin na kailangang imbestigahan sapagkat ito ay paglabag sa mga international na mga batas? So, hayaan ko po magkomentaryo si Miss Ina at si Brother Franco, pero aulitin ko po, there is no such thing as hiwalay ang medic staff ng NPA unit na hindi sila armado doon sa mga armadong unit ng NPA. Iisa lang po yan. At hindi po nangyayari na sa gitna ng putukan ay sisigaw pa ang gobyerno o ang NPA, may civilian ba dyan sa 47th IB? Tabi mo na kayo civilian. Hindi po ganyan yung labanan. Biglaan yon, pumasok sa barangay ang mga sundalo at pagpasok nila bigla silang pinutukan. Lahat ng ito po ay mayroong ground testimonial support and after operations report and spot report coming from our competent military officers and corroborated, supported by testimonial declaration of local population sa lugar sa Kabangkalan, Miss Ina.